Parang ganito. AI woke up like this. Guys, in love with you, paring T1. Ayan na, paring T1. Paring Kim. Bading na bading kayo. Sabi ginagawa ko pati oras. Ay, tangin na, nawawala pala pag ganun. 11:40 AM. Anong pala yun? Parang bagong telepono na. Ano sinasabi mo na action reaction? Ikaw ba, sinasabi ba na si Tiwa ang gumawa niyan o ikaw ang gumawa niyan? Grabe, yung privacy ko dyan. Titingnan ko na lang buhay. Hindi ko makikita si Tiwan eh. Kasi kung si Tiwan nag-utos siya, may mga mangyayari dyan. Kung ikaw nag-utos siya, may mga mangyayari sa'yo. Especially ang kaluluwa ko, attached dun. Attached talaga kaluluwa ko dun. Tayo na, lahat ng iniisip ko, napoproject ko dun. Ako nga mismo, nararamdaman ko yun eh. Yung phone na yun eh. May pakiramdam sa akin yun eh. Parang talisman. Parang siyang talisman, ganun. Naging talisman na siya masyado. Ganun. Sa bawat cell nung phone na yun, nandun na yung... Kasi nga kakaganyan ko. Lahat ng memory ko kay T1, sa'yo, mga dreams, mga negative na ano, mga magic, mga lahat yun. Naging talisman siya. Might as well, ito rin. Kaluluwa ko rin nandito. Pero hindi eh. Yung energy ko, chi ko, nandito kasi physically nandun. Pero yun, sinasabi ko, lahat ng iniisip ko, alam mo, iniisip ko, I love you, ganun. Biglang po project na ganun sa'yo kasi parang salami, parang it's as if ikaw yun eh. So dumadaan siyang ganun, na po project na ganun. Kaluluwa ko talaga nandun. Ito nga lang rule dyan. Hindi naman sa rule yung ako iniisip ko lang ganun. Problema kasi sa mga masasamang tao, may mga protection na yun eh. Mga demonyo, ganun. Kasi kung wala silang protection, parang sila Hitler may protection, si Putin may protection. Pero mas iba. So yung mga yan, hindi na sila tinatalaban ng normal na karma. Deferred payment plan sila eh. Naiipon yun. Pero hindi nga kasi hindi na magagawa yung... Tayo na, kailan lang oh. Naisip ko, hindi kaya yung mga kriminal na yan, hindi, sinabi ko pa nga yun, ano ko, pinost ko yun eh. Sabi ko, hindi kaya yung mga kriminal na yan ay agent of karma din. Agent of karma din sila kasi meron silang nire-represent, meron silang bagay na kumbaga pag ako agent of karma role ko, ako lang marunong nun eh. Ako lang marunong man traumatize ng ganun eh. Hindi, marami naman, pero yung sa akin talagang surgical. Ganun. Basta kung sasabihin mo yung karma, yung kasamaan na ginawa ko, hindi, wala talaga. Tagal ko na, sa'yo pa lang, malinis na ako kahit hindi, kung titingnan ako sa ganun yan, hindi ko deserve talaga yan. Sobrang hindi. Kahit yung isa kong phone, diba, na bad trip din, yung nag-work naman yun, nandiyan nga. Ayaw lang pa-workin yung putang inang Samsung na yan. Yung sa pilitang obsolescence. Na sinabi niya na try ko kaya ulit yun. Hindi kaya mag-work ulit yun. Parang sinasabi niya na hindi na pwede yan kasi S21 yun eh. Yung ano ba yung S21 Ultra ba ganun? Kasi yung mataas nun. Parang parang na-raffle nun eh. Parang ma-tsempo ka. Pag na-tsempo ka, ayan, alam ko may vlog ako pala nun. Ikaw yata yung nag-comment nun eh, Kim eh. Ikaw yun. Nag-agree ka pa. Tayo na, sobrang hikaos ko ngayon.
Gusto ko bumili ng Opus. Tangina, sarado pala yung mga bangko ngayon. Yung, ibig sabihin, hindi, kasya pa pala. Kasya pa pala yun. Magkano yung $20 yun eh? Oo, tama. Try ko ah. Hindi, kasi kailangan ko pa magpunta sa bangko, mag-deposito ng ganun. Para may laman. Tapos yun yung pang ano ko. Ipang bibili. Ang dami ko kasing babayarin sa mga puro AI ang babayarin ko, totoo lang. Puro ganun. Eh hindi nga pwede hikaos ako eh. Alam mo kung wala ka sa buhay ko, kung ano yung ginagawa ko dati, kung paano ako talaga magtrabaho. Kung paano ako nagtrabaho kahapon. Ang dami ko nagawa. Lagpas 45 o 50. Madami pala yung masyado pala mataas yung sinasabi ko na 30 a day ganun. Kaya. Pero ako kumaga ito na yung effort, nag-effort na ako noon. Hindi, ang problem ano kasi talagang bobo tong Grok, naubos yung credit ko tuloy. Pinatingnan ko ganito kasi, pinatingnan ko tong mga 10 libro. Ano mga depekto nito, paano i-rewrite, ano mga palpak dyan. Sabihin mo, GPT-5 Soul, 6 Soul, tama ba? Tapos GPT Soul, pinakamataas nila. Sabihin mo yung problema dyan. Ang titira niyan, sabi ko si Grok. Yung gumawa naman siya. Nakay Grok na ako, 4.5. Pinatira ko ngayon. Ginawa naman niya, putang na, 70% tinanggal. Kita mong tarantado yon. 70% ng tinanggal na lang niya. Hindi niya nire-write. Tinanggal niya. Gago pala to eh. Kaya patataka ako, ba't parang chapter 1? Konting ganun ko lang. Chapter 2 na kagad. Konting lang, chapter 3. Tanginan to eh. Yan, yung useless. Hindi siya pwede sa ganun. Sabi na magaling daw sa coding yun eh. Hindi ko pa siya nagagamit sa coding. Wala akong magawa ngayon eh. Hindi kasi yun hindi yun ang kailangan ko gawin eh. Tingnan ko ah. Nagsayang akong pera dyan sa Grok. Ayoko talaga yan. Yun ang issue ngayon. Pero yan, kamangan yan. Bago yung puta yung Opus 5. Yan nga eh. Yung bago. Tapos yung talagang pag nakita mo, tingnan mo sa video. Napapawa yung nag-review, diba? Si Berman. Wow! Napapagano na lang siya kasi unang beses niya nakikita eh. Yung sa chart, nandito yung Fable 5. Sabay yung isa ng layo. Ang lalayo. Tapos mas mura. Hindi na makahabol yung Gemini ah. Ilalabas pa lang ni Gemini sa kanya. Putang ina naman oh. Tambak na naman tayo. Hindi ko pwede labas to. Yan iniisip nila ngayon. Gemini 3.5 Pro. Kasi palaging lalabas na lang niya, konti na lang lalabas na. Biglang tambak na naman, putang ina. Hindi natin pwede labas to. Gaganon sila. Kaso may GPT-6 na rin, papalabas na sa around August. Bago sila maglabas, titingnan nila, kailangan matalo nila yung SOTA, state of the art na mataas, pinakamataas. Yan ang SOTA ngayon, Opus 5. Dati Fable 5, ngayon Opus 5 na. Di tambak ngayon na naman si ChatGPT. Hindi, kaya nga prepared na kagad si ChatGPT. Meron siyang GPT-6 ilalabas. Kaya lang nga, ngayon na nakita nila yung benchmarks. Kailangan matalo nila yun. Kaya nilalabas ni Gemini. Kasi may secondary models, may yung kumaga flagship model sila. Ang nilalabas lang ni Gemini, palaging yung secondary model niya, Gemini 3.6 Flash. Hindi, yun ang bagong labas niya. Siguro last week, parang gano'n. Hindi naman na-impress yung mga tao kasi, pero okay lang, kumaga pwede ka magkamali doon. Kasi hindi naman yun yung flagship mo. Wala nga siyang flagship, yun ang problema.
Hindi siya makalaban sa flagship level. Kasi wala siyang, ano, yung puti ko dito. Mataas ba? Nagpe-penis, ano nga ako, micro penis. Pero hindi dito eh. Hindi, wala na akong magagawa. Hindi naman tumataas yun. Basta to, tinitira ko yan. Lahat naman eh, buong skin. Paano yan? Yan. Basta, kung tutuloy ko lang yan. Hindi ko ma-maintain yun. Pero ibig sabihin, on my bad days, kasi may ginagawa ako minsan, kaya ko naman 10. Pero yung talagang trabaho talaga, ganyan naman talaga ako noon pa. Kaya ko naman pala, 30, lagpas 35 yun eh. Bago ako matulog na, ano pa akong 10. So mga 45 nga ata yun, parang ganyan. Kaya ko pala yun. 45. Ngayon, kung may energy ako, di kaya ko ulit yun. Hindi, ano lang naman yun, dinadirect. Kahit kung gumagamit ka ng AI, yung parang utak mo na uubos din eh. Parang, napupunta din yung kalul. O nga, hindi na pala ako pwede magganto ganito. Pinapanood nga pala nila ako. Gagawa ko ng bagong channel, kaso paano? Hindi ko alam paano ko gagawa ng bagong channel. Kasi pag pinost ko yun, alam na yung style ko eh. Sa Facebook, yung main. Pinapanood ako niya mga kasi hindi pa siya tumitigil, maatake pa yan eh. Actually, dapat tumigil na ako sa ganito eh. Nakamonitor ako niya mga yan. Pag mag-gym ako, hindi ko na pwede sabihin. Tsaka kailangan pa iba-iba na schedule ko. Tsaka kailangan ko ng situational awareness. Tayo na, may situational awareness naman ako eh. Minsan kasi may tumitingin talaga sa akin. Lalaki yung tumitingin. Akala ko mga bakla lang, ganun. Yung, hindi naman, palagi naman nangyayari. Hindi naman sa ano, pero palagi naman nangyayari din yun. So, nagbablog akong ganun, tumitingin. Hindi ko na pinansin. Pero yung unlock code, paano pa rin niya nakita yon? Hindi niya nakita yon eh. Hindi niya makikita yun. Kasi pagkatapos kong ganun, sinarado ko na, nilagay ko na sa, hindi ko na siya in-unlock. Paano nangyari yun? Tsaka sindikato siya eh. Kumaga, pagka nakaw, may minadali nila yan. Bumalik pa nga ako, kaya napatagal eh. So, meron silang matagal na panahon. Patay yung mga sorry na lang yung mga mga slot sa altar. Nakita nila yung mga naked picture nun. Yun, sorry na lang sa kanila. Gagi, ganun pala kadelikado yan. Ngayon ko lang naisip yung puta, paano kung artista ako, di sira na buhay ko. Naghanap sila ng mabablockmail, syempre lahat. Tsaka yung kunwari na scam siya ng Gcash, siya mismo yung scammer. Kumbaga ganun ka ano yung proseso nila. Pag nakuha na nung biktima yung cellphone niya, syempre makukuha niya yung number niya, ina-assume nila ganun. Ngayon ito yung step ngayon para talaga mahututan talaga natin sagad. Magpe-pretend ka na pinadala ng pera. Ako naman, babalik ko yan, ibabalik ko yung pera sa'yo. Ganun ako ng ganun. Sabi ko, garantisado yun, wag mo akong pressurein. Ganun na yung tono ko, napipeste na ako eh. Ibabalik ko sa'yo yan dahil pag nakabuha ko na-access ko yung Gcash, ibabalik ko sa'yo lahat yan. Sabi niya, pero may credit card ka naman po, diba?
Ipadala mo naman lang muna sa akin kasi pambili ng gamot ng anak ko yun eh. Ng may leukemia. Ako tayo na familiar ah. Ano mga scam ni Shirley. Ganyan. Ang amoy scam ah. Hindi ko ini-ignore ko yung part na yun. Basta sabi ko sa kanya, basta wag mo akong presyo rin, sabi ko. Pag na-access ko na yung GCash, kasi hindi dumadating yung OTP. Siguro may trinay sila ng isang araw, kaya nala-lockout. Ayaw mag-login eh. Hindi na ma-figure out yung pin na yun. Maraming try. Ilang digits yun? Diba 6 digits pa yun? Ang dami din try yun. Tayo na, ubusin mo lahat ng possibilities nun. Siguro ginano na lang kaya wala nang dumadating na OTP. Siguro kaya banned. Ayaw ko. So hindi ko ma-access ngayon si GCash dito. Kasi titina ko, isasoli ko sa kanya. Tapos bigla na lang yung text ko. Sabi ko, give me 1 day. Ganyan. Ito, in-email ko na si GCash. Sabay, hindi na umabot yung message ko. Ayaw na mag-send. Isa, blinak siguro or something. O nabura na yung number nun. Ganun pala sila. Pag nanakaw nila yung account mo, tatry nila hindi nga pala. Tinatry nila ako scamin pa rin. Kita mo, parang professional talaga, sindikato talaga. Every step may scam. Ako yung pang-blackmail dyan, tangin akong mataas na tao ko. Ba-blackmailin ako niyan. Wala silang makikita pang-blackmail doon. Pati credit card, banks, email, lahat yan binasa, pati Linux, pati mga password. Lahat ng pwede nang kunin, lahat ng pwedeng hututan. Problema, baka maging kidnapping yan. Alam na wala akong pera. Baka gawin ako. Ayun na, may trafficking din eh. Bantay bata. No? Baka kailanganin ako ng tulong sa bantay bata. Tangina, alam nila lahat talaga. Yung mga picture ng driver's license. Lahat. Sa lahat yung compromise. Sinabihan ko na nga yung mga kamag-anak. Ganyan. Baka, syempre, alam mo na, hindi man ako diretsong scamin sila. So, winarning ako na rin. Basta alam na nila lahat talaga. Mga picture ng... Kaya lang sa panahon na yun, ang dami naman nilang... Hindi ko alam, kasi baka pwedeng kinabit... teka pa. Na-unlock kasi yan eh. So, dinownload nila na mabilisan yun. Lahat ng laman ng phone ko na yan, dinownload nila lahat ng mga picture na yun, mga resibo. Naisip ko yung download lahat yun, parang hindi ma-access ba na yung photos? Pwede rin siguro photos google.com kasi Huawei yun eh, hindi naman lahat pwede. Google Drive parang hindi eh. Paano ba access yung... Parang mahirapan sila. Pero pwede rin. Hindi kasi, hindi ko matanda kung paano yun. Basta nahihirapan ako dyan. Hindi, pwede pala. Pwede makita, pero hindi ko pwede mag-upload. Parang ganun ah. Tama ba? Ko tinatry ko i-access yung mga Google Photos. Google Photos, Google Drive, di ko na matandaan eh. Siyempre, kung ka talagang criminal ka, hanapin nila lahat yan. Ano ba? Pero email. Kailangan ka rin mag-decide na mabilisan. Anong unahin mo dito sa mga nanakawin mo? Email ba o ano? Inuna nila email. May nalaman silang password eh. Hindi ko alam saan na nakita yung password na yun. Baka nasulat ko sa draft mode isa dyan, o pwedeng na-access via Linux. Yun nga kasi ang problema nun. Meron kasing Telegram. Sa Telegram, yung Telegram na yun, may open access siya sa server ko.
Kaya yan pala, yun ang safety nun. May open access sa server ko. 24/7, kinakausap ko lang yun, magbibigay ng utos. Kaso may browser din yun. Yung browser na naka-login sa Google. So, kaya yun yung explanation nun. Yun ang paraan niya dun. Anyway, tama na yun. Madami akong natutunan din eh. Yan ang mga bagay na kailangan ma-cover ko. Baka ibig sabihin ako kasi magiging billionaire daw ako. Papaligpit ko yung mga yan. Alam nila walang CCTV dyan sa Robinsons eh. Alam mo kasi mga kriminal, komportable rin sila makakulong. Kaya wala nagpe-prevent sa kanila eh. Pag nakakulong sila, alam nila na okay lang. Ito mga gato atraso, ilang taon lang yan eh. Okay lang, miss ko yung mga tropa ko dun sa loob. Ganun. Wala talaga nag-stop sa kanila eh. Kaya yung ginagawa ni Duterte, problema kay Duterte, kaya bad trip kami, yun na nga. Akala namin, titirahin nila yung mga ganyan, yung mga kriminal na ganyan. Yun yung interest ko, hindi yung mga drug lord. Hindi na siya umalis dun sa drug lord, hindi naman niya na-solve yun. Sana yung... Kasi sa Davao, ang tinitira niya eh, mga ganyan eh, lahat. Rapist ako, wag tularan. Snatcher ako, wag tularan. Yung mga ganon. Alam kasi nila yan eh, ang talagang lilinis lang niya mga yan. Iligpit mo sila. Yun lang talaga, iligpit mo sila. Wala eh, bakit sila titigil? Bakit sila titigil? Hindi mo sila naniniwala sa karma. Nababaon sila sa utang. Kanda leche na. Hindi pala napapansin yun. Comfort zone nila makulong sa loob. Comfort zone nila yun. Ganun. May mga tropa sila dun eh. Iba rin yung buhay doon. Pag nagpunta sila doon, di naman sila parang reunion pa, ganun. 'Di ba? Kaya yan yun. Yan ang problema sa kulungan. Yung isipin ko na lang, kailangan hindi ma-escalate. Pinasa pa sa Nigerian scammer. Tinay pa talaga i-hack yung hindi tumitigil eh. Paano kung may ako dyan, mga picture na punta ng panahon ng alter days yung telepono ko nun. Hindi naman buhay ko masisira. Kasi aware pa rin pala ako sa ganyan. Aware pa rin ako sa ganyan. Tingnan ko nga ulit yung mga Google Photos ko kung anong mga Pero meron doon talagang kitang-kita yung mukha niya. Slut yun eh. Bahala sa buhay niya. Basura siya eh. Pero kahit na, diba? Hindi ako kung kumalat yun, hindi ako madidemanda kasi hindi ako yung naglabas. Hindi ako madidemanda doon. Kasi private picture yun eh. Kaya alam may naglabas. Hindi ako madidemanda. Yun lang iniisip ko dyan. Kasi yan, may proof naman na nireport ko sa Smart. Ay pwedeng basta yun na naman kailangan ko dyan patunayan na hindi ako basta may record ako sa Smart na pinakakuha ko yan ganun na nagpakuha ako ng SIM card ulit
So, kung sakali man kumalat yun, tsaka, mga slut yun eh. Problema nila yun. Ganun. May iniisip ko yung mga ganun eh. Kasi mga document, parang wala naman, mga books, yun, yung mga ganun. Mga password kaya. Alam ko hindi ko sinusulat dun yung mga, ano yun. Check ko lahat yan. I-email ko. Panigurado. Baka may mga lalagay ako dyan eh. Kung di-download nila yung group chat namin dati ng mga panahon na puwa, ayun. Paano hindi, kasi baka may app silang ginagamit eh, para ma-download lahat ng mabilisan eh. Tapos hihimayin na lang nila later on. Data yung ninakaw. Palagay ko naman malinis. Kaya lang yung mga resibo, yung mga ganun eh. Hindi nila makukuha ngayon yun. Kasi nasa akin yung mga account talaga. Pero, anyway, tama na yan. Yung branded yan si Titi Boy ah. Branded pre ah. Ikaw naman latang bumili niyan eh. Papayagan ka ba ng nanay mo na bilan mo yan? Mukha ka lang sugar mommy dyan eh. Papayagan ba ng nanay mo yan? Tangina, magkano yun? Pinakompute ko pa nga eh. Yung damit niya na lahat na yun, 400. Mga something like that. $500,000 kaagad yun ah. So isipin ko na lang class. Pero ang ganda nung... Kumbaga mas brutal pa yung bag niya sa'yo. Kung nga yung mga bag ng simple lang eh. Naku, ay sabihin ng nanay ko. Diba may ganun ka? Ano sabihin ng nanay ko nito? Ano ba yun? Basta may ganun ka dati eh. Teka lang, ano sabihin ng nanay ko nito? Diba may ganun ka pa? Sa'yo pa yun. Tapos sabihin mo sa akin, dyan, siya mismo nga walang pakialam dyan eh. Kung siya mismo nga walang pakialam sa ganyan eh. Branded, ang ina. Pwede ring rental. Hindi na yung damit, hindi nire-rental yun eh. Yung bags, nire-rental. Pwede i-rental yun. Luxury, ano ba ito? Man bag yata tawag sa ganun. Ano ba tawag sa ganun? Pwedeng class A. Hindi naman kailangan kasi original dapat eh. Basta kailangan mo kung original lang pag napicturan. Yun lang naman kailangan doon. Practical ka mag-isip eh. Although marami kang pera. Yun. Ngayon lang ako tumitingin yan. Wala na napanood ko yung Chrome Hearts na yun. Yung si paring Hive, yung ganon. Ngayon lang ako nagganyan eh. Minsan di ko tiningnan yung kung branded ba yung suit niya ni Titi Boy. Kasi alam ko naman hindi na. Basta tinignan ko dati nung ina-assess ko. Mayaman ba to? Hindi. Yun, yung time na yun tinitingnan ko. Tinignan ko nga yung watch. Yung time na mumurahing watch pala yun. O ayan, suit pa rin niya ulit yung watch. Hindi tagal niya nga gusto mag-pilot. Di siya makapag-pilot eh. Sasabihin mo sa akin ganong mga damit. Pinagago mo ata ako. Tsaka monk yun eh. So ano yun? Tsaka yung machi-machi na yun. Pag naging tayo tapos ginanon mo ko, hindi ko makagaranti na ano ah. Baka kasi magdilim paningin ko, pag-gising ko patay na natin tao. Baka mag-snap ako doon eh. So yun ah. Hindi naman kayo masyadong terno. Hindi naman, okay lang ngayon.
Ay na, yung minsan, yung lakos. Putang ina. Wala siya magawa, bayaran mo lang yun, yan yung sinasabi niya, pinagmamalaki niya na ano, pabalik-balik ako sa, ewan ko ba, Singapore yata yun. For a job. Ikaw yung job na yun, ikaw yun. Parang escort ka, actually escort nga talaga siya, escort siya. Hindi naman siguro sexual escort, no? Escort, as in escort, yung mga bodyguard, ganyan. Escort, ganong klaseng escort. Kailangan mo siya sa bansa na yan. Kasi mga salita nila dun mga salitang at saka mga letter dun kung tingkang pangking kangong ingking mga ganun. Paano kayo mag-order dun salita pa lang nila dun. Ganun ang itsura pag ayoko, teka, baka maging totoo yung mga parang pag na-stroke hindi mo na alam parang may mga salita na hindi wala, baka maano. Naku, teka lang, ano sabihin ng nanay ko nito? Ay na, deserve mo yun, kailangan mo ng ganon. Sabi mo sa akin, bibilan mo siya ng ganon. Nagago mo ata ako ano lang yun, pero kailangan kasi minsan ng branded especially yung dati nung nilabas mo siya, I mean alam mo na, ni-reveal ganun. Hindi ko tinignan talaga, kaya nga hinahanap ko yun yung post na yun, nasa na ba yun? Dahil nandyan lang yun. Tingnan ko nga. Titingnan ko dapat yung sa shoes Tangina nga pala, no. Alam ko, sinabi ko yun Yung mismong day na yun, parang familiar kasi yung 40,000 na shoes. Diba ganun? Parang familiar. Sabi ko, parang kamukha nung kay Titi Boy yan di in-exploit mo na naman ngayon. Ito, mas mahal pa to, 90. Louis Vuitton ba yun? Tama ba? Louis Vuitton ba? Oo yata, Louis Vuitton yung sapatos yan lahat siyang ginagamit mo. Paano nga kung ikaw nag-utos nito? Napakalaking atraso mo yan, tsaka kakatakutan kita dyan. Si T1 din, tangina. Iba tong Krinos nut na to. May Krinos Kane line na yan. Ibang line ng Krinos dyan. Basta alam ko kaluluwa ko attached doon. Yung kumabig kay sa kaluluwa ko. Yung kaluluwa ko may sariling intelligence yun. May mga ginagawa yun na hindi ko rin alam. Yun. So umattach siya doon, bahala na siya kung anong gusto niya gawin. Bibigyan niya ng mga sakit yan o bibigyan niya ng mga aksidente tuloy-tuloy. Kung ako masusunod, kahit hindi na ganun, kailangan na lang silang maligpit. Ibig sabihin, makulong, ganyan. Magkasakit para hindi na sila makaperwisyo. Hindi ko na iniisip yung sa ganti-ganti. Sa kanila mismo, itong mga tirador. Kasi kailangan ko matutunan yung lesson na yun. Paano nga pag may billions na ako, diba? From 0 to billion. Ano ba? Ganyan ako ngayon mababa ako ngayon. Sabay pagising isang araw, boom! Siyempre, realistic, diba? Tayo na, hindi ko alam kung magiging tayo pa talaga, Kim. Sobrang hikaos ko Basta yun lang magagawa ko, trabaho lang trabaho. Padyak ng padyak, umaandar naman. 50 books. Minsan 50, minsan wala. Kamukha nung minsan 5. Tumataas yung inventory, yung tama.
mataas siya, ganun. Pero ngayon, hikaos talaga ako, yun ang masabi ko. um, pero at least nakakabenta na ako ulit sa Amazon via, yun nga, yung aggregator. Hindi man diretso sa Amazon yun, pero still, siya nga top seller ko sa Amazon. Ganun. Malay mo, maging ganyan itong mga magnanakaw na to. Magbago pa buhay nila. Nakakaperwisyo yung mga yan Talaga mga peste yan Tama talaga yung sinasabi ko yung noon pa. Tama yan Na para silang daga, ganyan. Ipis. Kailangan mo talaga sila iligpit. Hindi sila motivated tumigil kasi nga okay lang sa kanila bumalik sa kulungan. Kailangan talaga silang maligpit. Kung paano gagawin yun, mapapatayin ba sila? Makukulong. Pag nakulong sila, lalabas sila ulit. Kung matagal-tagal sila doon, baka madala sila. Kasi matanda na sila. Siyempre, gusto nila ma-enjoy yung buhay na. Kaya lang, may mga nagbabago rin. Pero kung mga pa 1 year stay lang, ganun, hindi na mararamdaman yan. Gusto pa nga nila yan Hindi naman ganun kasama yung buhay sa loob. Kaya na parang alam mo galing ako doon Kung nasa loob nga ako tititinda nga ako ng yung mga kwek-kwek, ganun. Yan ang trabaho ko sa loob. Alam mo kasi si Robin, walang kala mo special treatment yun nasa loob. Walang special treatment sa loob yan. Ang mga may special treatment, yung mga Chinese, yung yung basta yung may parang condo, malaki binabayad nila sa mga sa warden. Ganun. Pero si Robin, hindi, walang special treatment yun. Masaya nga kami nung pag nandun yun kasi palagi may artista. Palagi may artistang dumadalaw. Yan, nakakalungkot din nung nawala siya. Siyempre wala na yung mga artista, ganun. Dumalaw din yun one time. Bumalik, dumalaw din yun. Dinalaw lang kami mga kakosa niya. Kage. Hindi nga. Yung mga masasamang tao na ganyan talaga, hindi titigil yan. Yun lang talaga. Patayin sila. Hindi nga kasi sila titigil. Patayin sila, makulong. Tapos lalabas din yan. Balik sa dating buhay. Siguro matino sila saglit kasi ayaw nila bumalik ulit. Siyempre, enjoy muna nila buhay nila sa labas. Dito. Tapos babalik sila ulit. Kung makakita sila ng matinong trabaho o kaya scam. Scammer pa rin. Scammer na lang, di na sila yung hindi, actually ito na nga yung gano'n. O kaya minsan kailangan nila alagayin yung magulang nila. Hindi sila pwede makulong ulit. Yung mga ganong sitwasyon. Nakakita sila ng kailangan nila ng papapangasawa, ganyan. O kaya minsan pamilyado sila. Na-motivate sila na wag na bumalik sa kulungan. Dahil gusto nila, ibig sabihin, ayaw na nila dun sa loob. Kasi nga dito sila sa labas. Yan. Pero hindi talaga sila motivated. Hindi sila motivated na lumaban ng patas. Kasi kung matalo ka nga, ano naman ngayon, di bumalik ka sa kulungan. Hindi pa nila isipin yung pagkain nila. Palaging hindi nila isipin yan, yung mga in a way mas simple ang buhay doon sa loob. May order, may
Hindi nga lang komportable yung pagtulog mo, yung ganyan. Medyo masigip. Wala kang, syempre, privacy. Medyo mahirap mag-jackal dun eh, sa loob. Medyo mahirap. Ganun. Matuto kang ano. Saka syempre, basta nakakadiri. Makakamaparaan ka pa rin, pero ina. Lahat kasi kayo alam nyo na eh. Alam nyo na yung kalakaran dyan sa loob. Yan. Kailangan talaga may lumigpit sa kanila, maglinis. Makulong. Magkasakit. Kung magkasakit ka, hindi ka na pwede sa loob. Hindi, baka pwede pa rin pala. Hindi, may mga sakit na hindi ka na pwede. Basta ma-incapacitate ka, yun ang problema na. Basta yun ang kailangan doon. Hindi ka na trabaho. Yun lang yun. Basta kailangan mawala sila sa lipunan. Yun ang solution sa kriminal. Ganun lang yun. Ganun ang practicality nun. Paano ko nangyari yan? Tapos marami akong pera. Hindi ako tinantanan ngayon. Baka makidnap pa ako. Ngayon, alam nila na makikita din nila, makausap ko. Sino ba kausap ko dyan? Wala namang wala. Hindi nila ako Niisip nila, delusional nga ako eh. Niisip nga, delusional ako eh. Pero kung inutusan ni T1 yan, pwede. I mean, hindi siya pwede yan. Hindi ka tanggap-tanggap yun. Pero, hindi ako magugulat. Hindi ko alam ba't may makoneksyon na ganyan si T1 eh. Gusto nyo scammer, kung alam nyo ba yung sinasabi ko na yun. pag hindi siya gumawa niyan at gusto niya ako igante, ewan ko lang din pala. Feeling ko NPA yan si T1. Sa intelligence ng NPA. Yung mga capability kasi niyan, babae yung chicks yun, FYI, sa mga scammer. Pag hindi kayo scammer, magnanakaw talaga kayo scammer. Sindikato to. Hindi basta-basta yan, sindikato talaga yung mga yan. Punta yata ako gym ngayon. Araw naman eh. Maya. Ito, scamin niyo ito yung dun ulit. Doon ko lalagay ulit. Bahala kayo, nakawin niya to. Alam niyo ako ng ponto. Hindi na magtsatsagaan. Alam nila kasi ito yung natutunan ko dyan sa mga na yan. Pwede pala yung remote erase, factory erasing, ganun. Tayo na pwede pala yun. Ginawa nila to, di ginawa ko na rin ngayon. Hindi ko pa alam yung unlock. Nila ko muna. Kaso nga pala, alam nila yung pattern. Mali pala, dapat erase. Factory erase ka agad. Matagal na panahon din yun para ma-search. Ayun. Assume ko lang na-download nila lahat. Ayun nga lang, wala kang makikita doon. Hindi naman wala naman sikat doon, hindi siya mabablock, hindi siya pang-blackmail, ganun. Hindi siya pang-blackmail. Pan-jackal pwede pa. Jajakulan nila yun. Fine. Pero naku, tangina, pinakita yata ako dun yung abs ko. Nakakaya. Dad bod na abs. Yun lang yata yung medyo ko dun. Actually, nag-start ako sa goods, may ganun ako eh. Pinakita talaga, t-shirt, ubat. Pero ganun, susukatin nila eh. Pang evaluation something. Ako nga may ganun pala ako. Sabi ko nga, nako, pang scandal yan, pang blackmail, sabi ko nga doon kay coach.
Meron sa schedule ko na ano eh. Mukhang galing sa loob. Ayoko naman tanong sa kanya, no? Pero mukha eh. Mukhang galing sa loob din eh. Ay, hindi ako hindi ako galing sa loob ah. Ibig sabihin galing din. Kamukha nila yung mga kriminal na yan. Mayor ang tawag sa kanya eh. O mayor pala, mayor eh. Pero mukha nga talaga siyang galing sa loob. Pati yung tattoo, pati yung kilos. Ewan ko lang kung judgmental ako, pero parang galing sa loob eh. Matanda na siya. Parang dating ano. Pero pwede rin pulis kasi yun. May certain vibe yung mga pulis eh. Tsaka criminal. Parang pareho. Mga ganun. Tsaka yung tattoo. Nahanap ko eh kung may makita akong tattoo talaga, mga Sputnik ganun. Wala pa akong hindi ko pa nakita eh. Hindi ko matitigan eh. Ayun lang yun. Sobrang wala akong plano talaga ngayon sa Kim. Survival yung problema ko. Baka sa nagnakaw ng ano, baka naman pwedeng makapagpadala kayo ng konting tulong sa akin. Baka naman konting tulong lang. Ang dami nyo naman nananakawan eh. Ay, shit. Battery saver. O nga pala, kailangan pala i-charge to. Sa mga scammer dyan, baka nananawagan ako, baka meron kayong kahit konting tulong na ipapadala. Yun lang. Mahirap talaga eh. Pampapagamot ko lang ng ano, ng wallet ko, pampapagamot ko lang. Gago kayo eh. At least, wala, may nakita ko sa second hand market ng ano, may value pa rin pala yun eh. Napatrip nga ako, alam mo. Original yan. Flagship model siya nung panahon niya, siya yung number 1 sa camera. Ang problema, ang ginagamit ko palagi yung selfie camera kasi selfie ako ng yung mga ganito. Magaling siya yung likod. Hindi naman yun ang ginagamit ko, bihira. Magaling siya dahil sa yung isa, yung 1-inch lens. Kaso selfie ang ginagamit ko, so hindi siya masyadong sakto, okay pa rin, pero yung isabihin, yung dahilan kung bakit ko siya binili, hindi ko siya nagagamit. Yun lang. Basta wala akong plano Kim talaga. Hindi ko na siya iniisip, ganun. Basta tatrabaho lang ako ng tatrabaho. Ganun na lang. Hanggang mag-cruise yung landas natin ulit siguro. Wala na lang akong magagawa dyan, masyado na waste yung time ko. Matuto kayo sa lesson na ano ko. Hindi, tama nga. Kailangan biogenics. Ano nga ba tawag dyan? Biometrics talaga. Biometrics, yun ang safe. Kahit tanggalin nyo na yung pattern, na-unlock din yun eh. Nakita mo nangyari sa akin. Kung naka-biometrics yan, hindi na ma-unlock yan. Encrypted lahat. Mananakaw pa rin nila yung phone, pero ibig sabihin, hindi na mananakaw yung data. Yun, importante ito, yung mga tayo na, kung sikat ako, di paano yan, na-blackmail na ako ngayon. Ayun na yun, may sustento na ngayon yan, mga yan. Ninegotiate na nila, kailangan bibigyan mo sila ng ganito ganyan every month. Na-blackmail ka na eh. Ganyan, walang halang bitukan yung mga yan. Hindi ka, talagang lahat ng attempt, lahat ng ano. Bye-bye. Kung si T1 to, bahala, ititingnan ko, hindi. Bahala ka na sa buhay mo, T1 ko, ikaw yan. Pero palagay ko hindi naman ikaw yan.
Bakit? Ba't mo kung ano yun, may asawa ka na? Natraso ka pa rin. Hindi, tsaka si Azalea, tinanggal mo pa rin eh. Bumalik siya sa surge eh. Wala pang pera yun. Paano yun? Diba? Hindi mo naman gagawin yun. Ang pwedeng gumawa niyan si Kim. Grabe, may nakross kan line yan. Namatyagan muna ako eh. Kasing unlock niyan eh. Naku, ewan ko. No such thing as coincidences. Ako nga nagsasabi niyan eh. Diba sinasabi ko rin yan talaga. Pareho kami ni Titi Boy. Yung isa naman Newtonian physics. For every action, there is an equivalent and opposite reaction. Action equals reaction. Newtonian physics tsaka yung law of karma. Ganun. Pero kung sasabihin mo masamang tao ko dahil nangyari yan, gago. Kwentado ko yung karma ko. Hindi ko deserve yan. Niisip ko lahat yan, yung mga niloko ko, mga ganun. Ang pinakaano ko na lang talaga yung sa call center. Hustler talaga kami dun eh. Halos illegal na nga, pero hindi. Misleading. Kamukha niyan, nagpaano ko ng SIM card, di ba? Nagpabago. Pinalalabas niya na para makakuha ko agad yung number. Mas maganda mag-sign up ako ng plan. Phone plan, tapos i-disable na lang. Temporarily kumuha daw ako ng line. Gago rin eh. Tangay na, pagka libre lang yung papalit ng SIM eh. Para makuha yung number mo. Gusto niya magsa-sign up ako. Sinuggest niya lang para mas mabilis daw, ganun. Kasi it takes 3 days daw para makuha yung SIM number. Kita mo yan, kasinungalingan yan. Hindi naman 3 days eh, instantly pala yun eh. Yan, ganun klaseng, yung ginagawa ko dati sa AT&T. Kami, slamming ang tawag nila, hindi scamming, slam. Isa-sign up mo sila sa plan. Ganun. Pero hindi sa pilitan, yung uutuin mo rin. Yun yung mga kasalanan ko dyan. Sa mga babae, sluts. Wala namang paasa doon. Wala namang pinangako. Tsaka tanga mo naman, slut ka, sisirusohin ka ba? Pang ganun ka lang talaga. Ganung klase ka eh. Yun. Nag-iisang dahilan na lang yan is I needed to learn this lesson ngayon habang wala pang pera kasi malay mo next week billionaire na pala ako next week. Malay mo. Malay mo may matuwa yung mga sindikato na yan. Okay, magkamali ng send ng pera. Hindi, gagi. Kahit magkamali ng send ng pera, alam nila bahay ko, puta. Siyempre, anong klaseng sinasabi ko? Malay mo, accidentally magpadala sila sa akin ng Bitcoin. Wala naman akong Bitcoin wallet, no? Hindi ako marunong dyan eh. Yan, kamukha niyan, yung Bitcoin wallet niya, wala na kagad, sa kanila na yun. Yung ko si Boss G, tas Bitcoin wallet. Ewan ko pala kung paano kinakrak yun, pero tangina, ganun ang pera ngayon. Stable coin. Sige, babay na. I love you, Kim. I love you, Tiwa na nga rin.